Pagkatapos nga naming lagyan ng nirolium yung sahig namin, sunod na nga naming inasikaso ay itong kusina. Pinagtatanggal nga lang yung mga gamit na nakalagay dyan para naman malinis na din. Kung makikita nyo nga ay mukhang madungis na talaga dahil nagbabakbakan na rin yung mga pintura na nilagay namin. Binrush nga lang yan ng sabon at bleach para naman talagang siguradong malinis. Naisipan na rin kasi naming lagyan ng nirolium to kasi may sobra pa naman dun sa 14 yards na binili namin. At kesa naman ma-stock lang ay ilalagay na rin namin dito para naman hindi masayang. At syempre para naman gumanda-ganda itong kusina namin. Pagkatapos nga ni Dading brushin itong isang side ay lumipat na siya dito sa kabilang side para naman brushin din at luminis ito. Tignan nyo naman at talagang kinakalawang na yung lababo namin kaya need na talaga itong matakpan. Wala pa kasi kaming malaking budget para ipagawa itong kusina kaya for the tiis muna kami sa nirolium. Kesa naman magkanda-utang-utang ka para lang sa pagpapaganda ng bahay mo kung meron namang low budget, di ba? Bakit hindi na lang yun yung gawin natin? Hindi naman kailangan magbadali at makipagpaligsahan sa pagpapaganda ng bahay. Ang mahalaga ay may maayos kang tinitirhan. After nalinisin ni Daddy yung counter ay sinukat niya na nga yung nirolium na magagamit namin para naman tama na yung sukat kapag dinikit na namin. Siya nga pala, ang daming ang nag-comment doon sa part 1 ng makeover video ko na hindi daw to nirolium, linoleum daw po ito. Ay oo naman po, alam ko po na linoleum ang tawag dito. Pero nag-automatic kasi yung dila ko na mabigkas yung nirolium kaysa sa linoleum. Mas madali kasi for me bigkasin yung nirolium kaysa sa pa-English pa na linoleum eh. Tapos may nag-comment pa nga na kawawa naman daw yung mga aso namin, bakit dinispatcha ko? Ay, sensya na po kung ayaw nyo yung term na dispatcha, yun kasi yung term na gusto ko para i-describe na napaalis ko na o napamigay ko na yung mga aso. Pero wag po kayong mag-alala dahil hindi po sila kawawa, binigay ko po sila sa pinsan ko na alam kong mas maaalagaan sila. May baby po kasi kami at palaging wala kami dito sa bahay kaya naman hindi ko talaga kaya ng maraming alaga. Isang adult dog at 2 puppy po yung pinamigay ko. Kesa naman mapabayaan ko sila, ibibigay ko na lang sila doon sa taong alam kong mas maaalagaan sila ng maayos. Kaya wag po talaga kayong mag-alala dahil hindi po sila kawawa. Kawawa po sila kung sinabi kong inabandona o tinapon ko lang sila kung saan. O siya, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa namin. Pagkatapos nga ni Dading sukatin yung nirolium na gagamitin namin ay nagumpisa na nga siyang maglagay ng rugby dito sa counter. Nilagyan niya ng rugby kasi gusto niya nakadikit yung nirolium para hindi pumasok yung tubig. Tapos hihintayin lang namin yan ng bahagyang matuyo para maidikit na rin namin yung nirolium. At nung nakita nga ni Daddy na medyo tuyo-tuyo na yung rugby ay nagumpisa na nga kaming maglagay ng nirolium dito sa lababo. For the dikit at for the gunting na nga si Daddy ng mga sobra-sobrang nirolium dyan. Buti na nga lang at sinipag siyang asikasuhin to kasi kung hindi, naku, hindi ko talaga asikasuhin yan. Siya kasi yung medyo magaling-galing sa mga pagpapantay ng mga bagay-bagay. At syempre, mahihirapan akong asikasuhin yan kasi si Tali naman hindi na naman mahiwalay sa akin. Palagi lang tong nakadikit. At talagang mas dumidikit siya kapag alam niyang may ginagawa at nabibisi na ako. Kaya naman kung may gagawin ako ay kailangan may kasama ko dito sa bahay para naman magtingin-tingin kay Tali. Hindi pa nga natatapos si Daddy maglagay ng nirolium dyan pero tignan nyo naman at natutuwa na ako sa kalalabasan. Matatakpan na rin kasi yung mukhang madungis na counter at mapapalitan na ng maaliwalas. Someday mapapagawa din namin yung dream kitchen na gusto namin. Pero sa ngayon ay sa simpleng ganito muna kami magiging masaya, sa simpleng pag-aayos, sa simpleng paglilinis ng aming bahay. Kahit simpleng nirolium lang to ay napapa-thank you Lord talaga ako. Kagaya nga sa sinabi ko sa part 1 ng video na to ay hindi naman kami parating may extra budget para sa mga ganitong bagay. Hindi naman kasi ganun kalakihan yung everyday budget namin, sapat lang para sa pang-araw-araw. Pero salamat sa Panginoon dahil namumuhay kami ng maayos at stress-free dahil wala kaming utang. Mas naniniwala kasi kami na hindi mo kailangan mangutang para lang makapundar. Matuto kang maghintay at mag-ipon kung gusto mo talagang makapundar para sa iyong pamilya. That's all for today. Salamat!